baliwag po dito po nangyari, ma'am, yung transaksyon. Emosyonal nang nakaharap ko ang ginang na itinago ko sa pangalang Mika. Sa credit card pa lang, mahigit 600,000 pesos na kasi ang kailangan niyang bayaran. Paano nga naman daw siya makakaahon agad sa sweldo niyang 50,000 pesos kada buwan? Kumbaga kami, hirap na hirap yung isip namin. Kasi tama nga na yung kabuuan ng card na yon, hindi namin alam kung saan namin kukuhanin. So saan kukuhanin yung babayad nun? Ang masaklap nito, hindi si Mika ang gumamit ng credit card, kundi si Rowena De Jesus, isang sales agent na nag-alok. Nakikita siya ng extra kung papayag siyang ipaswipe ang credit card niya. Malaki ang pagsisisi niyang nakilala pa niya itong si Rowena. Inalok ni Rowena si Mika ng kumikitang kabuhayan sa pagiging credit card swiper. Ang siste, bibili ng mga mamahaling gadget ang financier ni Rowena gamit ang credit card niya. Huwag daw mag-alala dahil aabutan naman siya ng mga tseke para makabayad sa kukuning gadget. At bukod pa riyan, may instant 7% daw na tubo sa kabuang halaga ng mga bibilhin gamit ang credit card. Pinakita nila sa amin yung mga nagsuswipe na kagaya namin na mayroong mga 7 million, 3.1 para mainganyo din kami. Ganun. Kaya kami naman, din tapos may mga nakakasabay ka talaga din na nagpupunta doon. Makikita mo, binabayaran nila personally, binibigyan nila ng interest, pinapakita nila sa amin doon. Kaya kami naman, kumbaga, parang nagtiwala na, oo, legit na ito. Pati raw mga kakilala at katrabaho niya, na-recruit na rin ni Rowena para mag-swipe ng credit card. Swipe dito, swipe doon, hanggang umabot na sa mahigit 600,000 piso ang naging utang ni Mika sa credit card. Budol alert! Huwag ipagkatiwala sa iba ang credit card mo. Kapag inalok ng negosyo o investment gamit yan, style yan ng pambubudol. Tulad naman ang ipinangako ni Rowena, on the spot namang natanggap ni Mika ang extra kita kuno dahil pumayag siyang ma-charge ng mahigit 500,000 pesos ang credit card niya. Aabot sa mahigit 35,000 pesos ang perang binigay sa kanya ni Rowena o 7% ng utang niya sa credit card. Paano binigay sa inyo, ma'am? Kaliwaan? Cash po yun. Bali, kumbaga po, nung pong binalik po nila yung card namin, nakasama na po yung cash. Nakita mo doon sa pinaswipe. Ginamit nila. Kaya, napaniwala kayo kaagad? Yes, ma'am. Pinakampante naman siya ni Rowena na mababayaran ang mga utang niya sa bangko dahil nag-issue ng 6 na tseke ang umano'y financier ni Rowena na si Nancy Camacho. Ito raw ang magsisilbing pangbayad sa buwan ng installment ng mga gadget. Unang payment, ma'am, pumasok po yung kabayaran nila, yung bayad nila. Yun na nga, kumbaga parang, siguro dahil nga po, siyempre hindi naman agad talaga magpapakasira yung mga ganyan. 4 na credit card naman ang naswipe ni Rowena kay Leda. Katulad ng kaibigang si Mika at iba pang swiper, binigyan din siya ng mga post-dated check, pambayad na nasa 400,000 pesos na utang niya sa credit card. Hindi ka natakot kaagad kasi 300,000, syempre pwede mo na yun panggasto sa apo tsaka sa mga anak mo. Hindi naman po kasi medyo maayos naman nga po silang kausap. Tapos yung mga pinsan ko na as in million pa yun sa kanila. Sa yun sa akin, compare sa kanila. Yung iba 4 million, 2 million. Kaya umabot sa nakapag-card ulit ako sa kanila. Pagkatapos po nun, yung checking hindi na po nila mabigay. Sabi lang, may utang siya na 6 pieces na cheque. Tapos nung mga 1 week po, ayun, yung pong agent, saka yung pinaka-head, nagpunta sa kaibigan ko na nagkakaproblema na nga daw. So noon po, nalaman na namin nagkakaproblema na, sabi magbabayad. Kaso hindi rin naman na po nakapag-settle. Head nila na sinasabi nila, ang sabi nila sa amin, yun nga daw, kesyo tinakbuhan na rin sila,
kesyo ganito, ma'am. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi kami, nagtiwala lang sa inyo. Dahil tinakbuhan daw ni Nancy ang mga swiper niya, hindi ngayon nila alam kung saan huhugutin ang pambayad sa mga biniling gadget at lalong-lalo na sa interes ng credit card. Hindi lang credit card ang naswipe, baka pati pera nila ma-wipe out. Nang mawala si Nancy, napag-alamang may mga downline siya sa umano'y operasyon ng pambubudol. Isa sa kanila si Rowena. Hindi ko siya na makakabol kasi, ma'am eh. Kasi andun na rin siya eh. Kasama na rin po namin siyang naghahabol. Tulad ng nabanggit na kanina, mahigit 600,000 pesos ang utang ngayon ni Mika sa bangko. Si Leda naman, aabot na sa 400,000 piso. Kada buwan, nadaragdagan at lumulobo ang mga utang na yan. Sa iniwang kalat ng mambubudol daw na si Nancy, sino pa nga bang dapat pumulot? Ang offer nila, pwede daw po bang installment uli. Ako naman, tinanggap ko yung paliwanag nila. Pero, at alam ko na sa dami na yon, hindi rin naman nila kami masisettle. Sige, bayaran nyo yung bill na 45,000 nitong March na to. Hindi naman nila nasettle yun. Walang nasettle. Hanggang sa nawala na rin sila ng nawala. Bigay 1,000, 2,000. Wala na, hindi ko na sila nakapa. Hanggang sa ngayon. Maraming. Tinawagan namin si Rowena para hinga ng pahayag, pero sa korte na lang daw siya sasagot. Okay pa. Okay. Kahit kami gustong malaman ang paliwanag ni Nancy sa kwentong ito. Pero wala siya sa address kung saan siya huling nakita. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga biktima ng credit card swiper scam. Alam nilang may oras din ang paniningil sa pambubudol sa kanila. Sa part ko, ma'am, ang habol ko po talaga kaya ako magsasampa rin ng kaso. Kung po niyang panagutan niya lahat, ma'am, yung ginawa niya. Kasi hindi lang naman po ako. O dapat pagbayaran niya lahat yun. Kasi hindi maganda yung panlolokong ginagawa ko nila. Ang galing ng mga nambubudol. Napag-aaralan nilang mabuti yan kung paano nila palalakihin yung makukuha sa bawat isa para mas marami silang makuhang pera sa inyo.